Ang prinsesa ng kabute ay isang tanyag na alamat o kwentong bayan na nagtuturo ng aral tungkol sa pagpapakumbaba, pag-ibig, at ang bunga ng pagiging matulungin. Narito ang buod ng maganda at makulay na kwentong ito. Noong unang panahon, may isang batang lalaki na nagngangalang Kulas. Siya ay ulila na at naninirahan sa isang maliit na kubo malapit sa kagubatan. Bagamat mahirap, si Kulas ay kilala sa kanyang busilak na puso at pagmamahal sa kalikasan. Isang araw, pagkatapos ng isang malakas na ulan, namasyal si Kulas sa gubat upang maghanap ng makakain. Doon ay nakakita siya ng isang napakalaki at napakagandang kabute na kulay puti at tila nagniningning. Sa halip na pitasin ito para kainin, hinangaan niya lang ito at nilinisan ang mga damo sa paligid nito para hindi ito matabyunan. Habang pinagmamasdan ni Kulas ang kabute, bigla itong nagliwanag ng husto. Mula sa loob ng kabute ay lumabas ang isang napakagandang maliit na babae, ang prinsesa ng mga kabute. Nagpasalamat ang prinsesa kay Kulas. Sinabi niya na siya ay isinumpa ng isang masamang engkanto na manatili sa loob ng kabute hanggang sa may isang taong magpakita ng tunay na pagkalinga sa kanya ng walang hinihintay na kapalit. Dahil sa kabutihan ni Kulas, nawala ang sumpa. Dinala ng prinsesa si Kulas sa kanilang kaharian sa ilalim ng lupa. Doon, naging masaya ang kanilang pagsasama. Ngunit, hindi naging madali ang lahat para kay Kulas. Maraming mga tagapayo ng hari ang nagduda sa kanya dahil siya ay isang hamak na tao lamang. Pinigyan si Kulas ng iba't ibang pagsubok. Paghihiwalay ng buto, kinapagsama-sama ang libu-libong buto ng iba't ibang halaman at kailangan niya itong pagbukod-bukurin sa loob ng isang gabi. Ang paghahanap sa prinsesa, pinapili siya sa gitna ng sandaang magkakamukhang babae kung sino ang tunay na prinsesa. Dahil sa tulong ng mga langgam at bubuyog na dati ring tinulungan ni Kulas sa gubat, nalampasan niya ang lahat ng pagsubok. Dahil sa katapatan at pagtitiyaga ni Kulas, pumayag ang hari na magpakasal siya sa prinsesa ng kabute. Matapos ang marangyang kasalan sa kaharian sa ilalim ng lupa, nagpasya ang prinsesa na binigyan ng pangalang Luningnang na sumama kay Kulas sa ibabaw ng lupa. Bitbit ang isang maliit na sisidla ng mga gintong buto mula sa kanyang ama. Nanirahan sila sa lumang kubo ni Kulas. Ngunit may isang babala ang hari ng mga kabute. Kulas, ang kagandahan at yaman ni Luningnang ay mananatili hanggat ang inyong puso ay puno ng pagbibigayan. Ngunit oras na mabulag kayo ng kasakiman, ang lahat ng ito ay maglalahong parang bula. Ang hamon ng kayamanan. Dahil sa mga mahiwagang buto na dala ni Luningnang, naging napakasagana ng kanilang ani. Ang kanilang maliit na lupa ay napuno ng mga gulay at bungang kahoy na hindi kailanman nalilanta. Dahil dito, mabilis na yumaman ang mag-asawa. Nakapagpatayo sila ng malaking bahay at nakatulong sa buong baryo. Ngunit ang balitang ito ay nakarating sa pandinig ng isang sakam na donya sa kabilang bayan. Inggit na inggit ito at nagbalak na agawin ang sikreto ni Kulas. Isang gabi, nagpanggap ang donya na isang pulubi at kumatok sa pintuan ni Kulas. Sa kabila ng kanilang yaman, hindi nakalimot si Kulas. Pinatuloy nila ang matanda at pinakain. Ngunit ang donya, habang kumakain, ay palihim na nagtanim ng duda sa isip ni Kulas. Kulas, Tulong ng matanda, ang iyong asawa ay hindi tao. Oras na malaman ng mga tao ang kanyang sikreto, susunugin nila ang inyong bahay dahil sa takot sa maligno. Ibigay mo sa akin ang kanyang mahiwagang sisidlan, at itatago ko ito para sa inyong kaligtasan. Saglit na nag-alinlangan si Kulas. Ngunit bago pa siya makapagsalita, lumitaw si Luningnang na may ngiti sa mga labi. Alam niya ang laman ng puso ni Kulas. Sa halip na magalit, hinawakan niya ang kamay ni Kulas at sinabing, "Ang yaman natin ay galing sa pagtitiwala, hindi sa takot."
Nang makita ng Donya na hindi niya malilinlang ang mag-asawa, tinamka niyang agawin ang sisidlan ng pili. Ngunit sa isang iglap, ang Donya ay naging isang tuod ng kahoy, isang parusa sa kanyang masamang hangarin. Napagtanto ni Nakulas at Nuningnang na ang kanilang misyon ay hindi lang ang mamuhay ng maranya, kundi ang maging bantay ng kalikasan. Ipinamahagi nila ang kanilang yaman sa mga nangangailangan at bumalik sila sa simpleng pamumuhay sa gilid ng gubat. Sinasabing hanggang ngayon, may mga kabuting tumutubo sa paligid ng mga tuod ng kahoy. Ang mga ito raw ang mga bantay ni Prinsesa Lunina. At si Kulas, siya ang naging pinakamahusay na tagapangalaga ng kagubatan na nagtuturo sa bawat henerasyon na ang tunay na yaman ay hindi nakatago sa ginto, kundi sa katapatan ng puso. Ang kalikasan ay nagbibigay sa mga marunong magmahal, ngunit bumabawi sa mga mapagsamantala. Dito nagtatapos ang alamat ni Nakulas at ng prinsesa ng Kabute, isang kwentong hanggang ngayon ay ibinubulong pa rin ng hangin sa tuwing sasapit ang takip silim matapos ang ulan.